Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, nabanggit natin sa nakaraan ng ating sermon, ating khutbah, na huwag nating lagyan ang ating tiyan ng anumang haram, anumang mga ipinagbabawal. Sikapin natin na ang lahat ng kinakain natin o iniinom natin ay manggagaling sa halal. At huwag nating pakainin ang ating mga pamilya, ang ating mga anak ng galing sa masama. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga kayamanan, ang mga salapi ay talagang ito ay gustong-gusto ng bawat isa. Bawat isa sa atin ay gustong-gusto niya na magkaroon. Kaya nga nagtatrabaho, nagsusumikap, kung ano-ano ang pinagagawa dahil gustong-gusto na magkaroon. Magkaroon ng pera, magkaroon ng salapi, o makaipon, o ano man dyan. Dahil dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, normal sa sinumang tao na naghahangad na magkaroon ng kayamanan. Kaya naman dumating ang napakaraming mga dalil o mga katibayan na tayo ay mag-ingat. Mag-ingat tayo sa anumang mga kayamanan o anumang mga salapi. Mag-ingat tayo sa ating paghahanap buhay dahil napaka-critical mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napaka-critical. Kaya naman ang tao ay hindi nabubusog. Hindi nabubusog ang tao kung magkaroon siya ay gusto pang madubli ito. Dahil ang katibayan nito ay isa sa nabanggit na hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law kana libni Adam wadiyani min malin labtagha salisan wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kung ang anak ni Adam, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay magkaroon ng dalawang wadiyan, dalawang wadi, ibig sabihin ay dalawang lambak, dalawang valley, law kana libni Adam wadiyani min malin, dalawang lambak, dalawang valley na mga kayamanan. Biruin natin mga kapatid na nananampalataya sa Allah, yung malawak na lugar sa pagitan ng dalawang bundok, yun ang tinatawag na valley. Kung magkaroon ang isang tao, ang anak ni Adam, ng kayamanan, mga ginto, mga pila, kung ano mang klaseng kayamanan, dalawa na. Isang valley, punong-puno ng kayamanan. Pangalawang valley, punong-puno ng kayamanan. Magkaroon, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang anak ni Adam. Ibig sabihin ay ang mga tao ng dalawang valley, min malin, mula sa mga kayamanan, ari-arian, salapi, labtagha salisan, ay maghahangad pa ng pangatlo. Maghahangad pa ng pangatlo. Kasi hindi mabubusog mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kaya naman tayo ay dapat na mag-ingat ng mag-ingat sa ating paghahanap buhay. Sa anumang pamamaraan ay sisikapin natin na ang pamamaraan ng ating hanap buhay o ang ating mga pagkuha ng mga salapi ay ibig sabihin na ito ay galing sa halal, galing sa malinis. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab, at hindi mapupuno ang tiyan ng anak ni Adan maliban na lamang sa turab, lupa, putik. Maliban na lamang sa putik. Wa yatubullahu ala man tab, at patatawarin ng Allah
ang sinumang maghihingi ng kapatawaran. Anong ibig sabihin nito na hindi mapupuno? Hindi mapupuno ang tiyan ng anak ni Adan maliban lamang sa lupa, sa putik. Sa ibang salaysay, wala yamla'u ayna bani Adama illa turab. Hindi mapupuno ang mata ng anak ni Adan maliban na lamang sa putik. Kaya naman minsan maririnig natin sa ating mga magulang, sa ating mga kababayan na ang laki-laki ng tiyan mo. Pero minsan na iba yung pakahulugan. Maririnig natin na ang laki-laki ng mata mo. Ay, alam natin kung ano ang ibig sabihin yun. Sa iba pang salaysay, walan yamla'a fa illa turab. Kailanman ay hindi mapupuno ang bibig maliban na lamang sa lupa. Tingnan niyo mga kapatid, hindi mapupuno ang tiyan maliban na lamang sa lupa. Hindi mapupuno ang mata maliban na lamang sa lupa. Hindi mapupuno ang bibig maliban na lamang sa lupa. Anong ibig sabihin nito mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Sa dalawang pagpapaliwanag ng mga pantas ay sinabi nila, nang unang-una na hindi mapupuno ang tiyan maliban na lamang sa lupa, o hindi mapupuno ang mata maliban na lamang sa lupa, o hindi mapupuno ang bibig maliban na lamang sa lupa. Kasi saan tayo nanggaling? Nanggaling tayo sa putik, nanggaling tayo sa alabok, nanggaling tayo sa lupa. Kaya kung hindi mo saksakan niya ng lupa, hindi yan titigil. Hindi mo pakainin ng lupa, hindi mo lagyan, takpan ng lupa ang kanyang mga mata o ang kanyang bunganga, hindi na yan titigil. Kasi hindi mabubusog. Kaya dahil sa tayo ay nanggaling sa lupa, ang makakapuno rin sa atin ay lupa. Pangalawang paliwanag ng mga pantas, hanggat hindi babalik sa lupa, kasi tayo ay nanggaling sa lupa, at babalik din tayo sa lupa, hanggat hindi yan matakpan ng lupa, ay patuloy pa rin na hindi mabubusog. Hindi mabubusog ang kanyang tiyan. Hindi mabubusog ang kanyang mga mata. Hindi mabubusog ang kanyang bibig. Gusto niya makuha na niya lahat. Mayroon na siyang isa, gusto pang dalawa. Mayroon na nga siyang dalawa, gusto pang pangatlo. At nakakalungkot pa na, mayroon na siya, kukunin niya pa yung para sa kanyang kapwa. Kukunin niya pa yung para sa kanyang kapwa. Kaya iniingatan natin ito mga kapatid, na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at marunong tayong makuntento, magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay magbalik loob palagi sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil lagi tayong nagkakamali. Lagi tayong nagkakasala. Walang sino man sa atin na ibig sabihin hindi magkakasala. Huwag nating sundan ang mga gawain na minamanihuan ng Satanas, Shaitan. Maliwanag na pinag-utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang kainin natin yung mga halal. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, Ya ayyuhan nas, usang katauhan, tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala sang katauhan, hindi lamang ang mga mananampalataya, kundi isang katauhan. Mananampalataya man o hindi. Ya ayuhan nas, usang katauhan, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Kayo ay magsikain mula sa kalupaan. Kulu mimma fil ardi, anumang mula sa kalupaan, halalan tayyiba, na halal at saka malinis. Anong ibig sabihin nito na halal at saka malinis? Halal, halal. Pero kasi pag tinignan natin ang paliwanag ay yung haram mga kapatid ay may dalawang klase sa pagpapaliwanag. Haram na mismo yung
bagay na yun, yung isang bagay na yun ay haram na mismo. Katulad ng dugo, mismo yung dugo haram. Katulad ng baboy, mismo yung baboy haram. Katulad ng aso, mismo yung aso haram. Pangalawang klase mga kapatid ay yung kayamanan na yun, yung isang bagay na yun ay halal, pero nagiging haram dahil sa pamagitan ng pamamaraan ng pagkuha mo doon. Yung kayamanan na yan, yung salapi na yan, halal. Pero kinuha mo sa pamagitan ng riba, haram. Kinuha mo sa pamagitan ng pandaraya, haram. Kinuha mo sa pamagitan ng pagnanakaw, haram. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kakahulugan ito, kulo mimma fil ardi halalan tayyiba. Kung magsikain kayo, kumain kayo mula sa kalupaan, halalan tayyiba. Yung mga halal, hindi kinuha sa pandaraya, hindi kinuha sa pagnanakaw, hindi galing sa riba, mga halal, tayyiba at mga malilinis. Hindi siya mismo, yung isang bagay na yun ay haram. Ibig sabihin, hindi siya dugo, hindi siya baboy, hindi aso, mga bagay na mga malilinis, mga prutas, o ano mga bagay na mga malilinis. Yan ang pakahulugan niya mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, kung titingnan natin na isa lang, magsikain kayo sa anumang nasa kalupaan, mula sa kalupaan na halal at saka malinis. Halal ang tayyiba. Ibig sabihin ay halal. Ipinahihintulot na kainin. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. At huwag niyong sundin ang yapak ng syaitan. Ang yapak ng syaitan. Yapak ni Satanas. Huwag ninyong sundin. Lahat ng mga, ibig sabihin, mga bagay na gawain o paghahanap buhay mo na labag sa pananampalatayang Islam, yun yung sinasabi natin na minamanihuan ng syaitan. Huwag kang sumunod doon. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Pag sinabi na haram, ipinagbabawal, huwag mo nang hanapan ng paraan para maging halal. Layuan na natin mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung hahanapan pa natin ng paraan para maging halal. Innahu lakum aduwwun mubin. Katotohanan na siya para sa inyo ay lantad ninyong kaaway. Lantad ninyong kaaway. Hindi nga natin nakikita, pero lantad na kaaway natin kasi kahit saan tayo pumupunta, kahit saan man tayo naroroon, ay minamanihuan tayo ng syaitan. Kaya layuan natin ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa ating paghahanap buhay, anumang pamamaraan ng ating paghahanap buhay, alhamdulillah, at sikapin natin ito na ang mga hanap buhay natin ay galing sa halal, galing sa mga malilinis na bagay at iwasan natin. Inuulit natin, iwasan natin ang anumang pamamaraan ng paghahanap buhay na galing sa haram o galing sa ipinagbabawal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.